So yun po guys, ayan, magandang araw po ulit sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng sobrang nagmamahal kay Krishna at kay Sir Paul Pugong Biyahero. So in this video po, sa another topic po yung pag-uusapan po natin. Ito po ay tungkol sa mga grabe po yung mga comments po na below the belts na po talaga para kay Krishna at kay Sir Paul Pugong Biyahero. Actually, sabi nga po natin na normal lang naman yung mga negative comments, ganito, ganyan, mga bashing. Pero yung hihilingin na po ng isang basher ang kapahamakan po ng isang tao, like kapahamakan ni Krishna or ni Sir Paul, ay hindi na po yung tama po talaga. Kahit may mali man ang tao o wala, ay hindi po tama po talaga na hilingin po natin yung kapahamakan, yung ano ba yung sinabi dito ng basher, parang pinapatay na po nila si Krishna at si Sir Paul. Hindi po yung tama, kaya naintindihan ko po kung bakit nag-post po yung ate ni Krishna na si MJ tsaka yung kapatid ni Sir Paul na si Onjay. Dahil nga po, hindi po talaga tama kahit saan po nating anggulo tignan. Yung mga ganitong comments po, yung mga below the belts na comment na po talaga, ay hindi po talaga tama. Hindi ko alam kung anong klaseng mga tao po ito, kung bakit nga ba ganito po sila mag-isip. Parang hindi po nila iniisip na tao din po sila, hindi po nila iniisip na may mga anak din po sila, mga ganito po din sila. So paano kung yung hiniling po nila is mangyari po sa kanila, di ba? So sana sa ating mga tao, especially sa mga bashers po, always po nating isipin po yung golden rule, yung wag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. Same lang po yun sa wag mong hilingin na mangyari sa iba ang ayaw mong mangyari sa iyo, kasi yung ganitong mga comments possible talaga na magba-backfire po sa inyo. Marami pong nagdadasal para sa para sa kapayapaan, para sa safety po ni Sir Paul tsaka ni Krishna. So kayong mga bashers po kayo na grabe below the belts po yung mga comments, abangan nyo na lamang po yung bad karma po sa inyo, kasi hindi po talaga tama po itong ginagawa po ninyo na mga ganitong mga bagay. Siguro maintindihan ko pa kung halimbawa si Krishna or si Sir Paul direktang may kasalanan sa iyo or sa inyo, pero yung wala naman kayong kinalaman sa nangyari po sa kanila, yung viewer lang naman tayo, nanonood lang naman tayo, tapos ganun pa kayo mga comment na grabe below the belt na. So hindi na po yung tama, hindi ko po talaga maintindihan po yung ganung mga tao. Kaya sana is tigilan na po natin yung mga comments na below the belts po talaga. Lahat po tayo is entitled po sa ating mga comments, kasi yun nga po nasa nasa democratic country po tayo, at nasa social media po sila, so normal po yun na may mga bashers. Pero yung yung grabe below the belts na mga bashers na po, yung mga below the belts po na mga comments, hindi po yun tama, kasi napakasama po nun hindi ko alam kung nadala lamang kayo sa inyong galit or talagang ganyan na kayo, pero kahit na madala man po tayo sa ating galit, maling-mali po talaga na hilingin po ang kapahamakan ng isang tao, yung kapahamakan na o yung kunyari maano sila ganito ganyan, di ba? Hindi po yun tama. So sana tigilan na po natin yung ganito, yung mga ganyang mga bagay. Mapapahamak po kayo sa mga ganyang ginagawa nyo, promise, mapapahamak po kayo. May bad karma po. Alam ko, naniniwala po ako sa mga karma. Kung positive yung ginagawa mo, kung mabubuti yung ginagawa mo, is meron kang good karma na makukuha. Pero kung negative yung ginagawa mo, like ganito, yung hinihiling mo na mamatay si ganito ganyan, so bad karma ang babalik sa iyo. Kaya antayin niyo na lamang yung bad karma sa inyo. Actually hindi lang naman ito sila kung itong alam ko na marami to sila, pero itong na-post lamang po ni MJ yung na-highlight, saka yung na-post ni OJ yung na-highlights. Although tinakpan ni OJ yung pangalan po ng naka-post, pero kung gusto niyo po mapanood yung po talaga yung post po nila, or gusto niyo makita yung post po talaga nila kung ano nga ba yung message po ng mga bashers po na ito, so puntahan nyo po sa page ni MJ Hermino. Yun po yung ate ni Krishna, tsaka sa page po ni PB Onjay, yung kapatid po ni Sir Paul. Sila Sir Paul kasi, tahimik lang si Sir Paul about sa mga ganito kasi, kaya talagang kumbaga nag-initiate na po si Onjay na mag-post po ng ganito, kasi parang siya na po yung nasasaktan nga po sa mga ginagawa or mga pamabash na ginagawa po ng mga tao sa kanyang kuya. And for Krishna naman, alam kong sobrang nasaktan din si Krishna, pero nasaktan din po ng sobrang kanyang mga kapatid, especially si MJ, na especially na ganito yung makikita po niya na parang hinihiling na po yung kapahamakan nga po ni Krishna. Kaya tigilan na po natin yung mga ganitong mga bagay, kasi inulit ko nga po, lahat po nang nangyari sa kanila po yun
at wala po tayong kinalaman po doon. So tayong mga viewers, ang gagawin po dapat natin is ayun po, ipag-pray po sila na maging maayos po sila instead na hilingin po yung mga ganitong mga bagay, mga kapahamakan na something like that. So hindi po yung tama. Ang pinaka-the best na gawin po natin, suportahan po sila, ipag-pray po sila na maging maayos nga po ang lahat. So abangan po natin yung magiging pag-upload ni Sir Paul tungkol sa pag-uusap po nila ni Chris na abangan po natin yun. I'm sure na maging maayos naman ito kasi yun naman talaga ang gusto ni Sir Paul, na maging maayos nga po ang lahat. So babasahin po natin yung ilan po sa mga komento tungkol po dito. Ann Vallejos, in Jesus name, madami kami nagdarasal sa kaligtasan ng bawat lakbay ng PB team sa pangunguna ni Sir Paul. Since 2021, akong nakilala ko sa pamamagitan ng kaibigan ko ng saya din. Pinanood noong umpisa siya mag-vlog kanila amang yung nag-alaga ng lola. Ilang linggo lang din pumanaw si lola at dinatirahan ang pinagawa na smart house para siya kanya. Hanggang ngayon walang pagbabago sa pagtulong si Sir Paul at PB team nang dahil lang sa Chris Pao na buo ganyan na kaagad kayo manghusga. Maayos nga paniliwanag ni Sir Paul, Diyos ko, umalis kayo sa PB team kung di nyo gusto. O nga po, kung ayaw nyo naman sa kanila, ayaw nyo kay Sir Paul sa PB team, kay Chris na, hindi wag kayong manood, pumunta kayo sa ibang community, ibang vlogger, but dito kayo nakipagsiksikan kung ayaw nyo naman, di ba? And tama, marami po yung nagdarasal sa kaligtasan nga po ng PB team, hindi lang sa PB team, kundi maging kay Chris na, kaya alam pong walang panama yung mga ng mga bashers. At itong si Ma'am Ann Vallejos, ayan, nabanggit niya dito, nag-start siyang manood 2021 nung na-vlog daw po ni Sir Paul sila amang. Yung si Lola po, ano bang pangalan ni Lola? Yung sobrang payat na Lola, tapos ano po yun tiyahin po yun ni Nanay Lorna. Then yung nag-aalaga sa kanya si Amang. Then yung bahay ni Lola, yung smart houses na punta kay Amang since pumanaw nga po si Lola. Grabe din po yung iyak ni Sir Paul nun, di ba? Kasi napamahal na din po sa kanya si Nanay Yoga pa rin, si Nanay Yoga. Tama ba ako? Yoga yung pangalan. And grabe po yung iyak ni Sir Paul nung pumanaw nga po si Nanay Yoga kasi napamahal na din po yung si Lola or si Nanay sa kanya. So ito po mula kay Elsa Montes. Mula nung nagsubaybay ako sa buong PB team, Pugong Biyahero, wala ako nakitang manloko at mga kasinungalingan na ginawa nila. Hindi ko man nakita ang araw-araw nila, pero sa mga vlog nila alam kong totoong tao at bukal sa puso ng PB team ang pagtulong sa mga kapuspero. Bakit may mga taong ganun na lang kadali nilang sabihin ang mga salitang masama para sa team ng Pugong Biyahero? Grabe. Yung ganung mga tao kasi mga mga kampon ni Satanas na po talaga yun. Sila yung mga taong nagpapa as if, kumbaga, nagkukunwari ba, kunyari palasimba, kunyari maka-Diyos, pero sila yung mga taong mga kampo ng demonyo. Yung iba yung sinasabi sa ginagawa. Yun po yun sila Eroiza Ramos Igtik. Marami pa kami Sir PB Onche na kasama nyo sa panalangin sa bawat alis nyo ng bahay o sa bahay man, na palagi kayo gabayan ng ating mahal na Panginoon. Ipasa Diyos na lang natin yan ng comment na ganyan. Sana lang di ma-back to her basher ang mga sinasabi niya sa inyo, at sana naman mag-iisip siya sa mga binibitawan salita sa kapwa niya. God bless you. So yun nga, sana nga hindi mag-backfire sa kanya yung mga sinabi po niya na ganito. Kasi possible talaga na mag-backfire sa dami ba naman nagdarasal para kay Sir Paul, di ba? At kay Chris na. Mel Saj Jim, hayaan na lang ang mga taong ganyan. Ang amang nasa langit ang bahala sa kanila. Masama ang ipinagdarasal mo, ang kapwa mo nang di maganda. Nakakatakot yan, baka mamaya ma-back to you ka. Huwag kayo masyadong magpasunod sa social media, malayang mag-comment, pero wag naman yung sama-sama. Yun nga po, free po tayong mag-comment. Entitled po tayong mag-comment ng gusto nating i-comment, pero yung below the belt na po na ganito, hindi na po yun tama. Dapat maging responsable po tayo sa ating mga komento din po. Lilibet Palsy, ampo na lang naday ang mga taong makitid ang pag-iisip po na una-una nga nakasakit sila sa ilang isig katao. Ayaw na lang na ninyo pansin ni Inday Chris na Ginoo na lang bahala sa iya, mobalik ras sa iya ng iyang gipanulti. Basta focus lang mo sa inyong goal. Importante kay balot nga wala tayong mga tao nga giargabyado, Diyos na ang bahala. Yun po, ipasa Diyos na nga lang po daw, sabi ni Ma'am Lilibet Palsy. Ipasa Diyos na lamang po ang lahat, since ang importante is yung walang ginagawang masama, yung importante is walang tinatapakan na tao pa. So ipasa Diyos na lamang po yung mga ganung mga tao nagko-comment ng di maganda. Inday Joanna JSMP, bench relax lang na jud mag-ingon ana pa sa vlogger na kadagan jud na og bashers, pero laban lang sagdi lang na sila kay di man sila nagpakaon nato.